I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me and never look back. We're living life like a badass. Oh, you could have been a good girl, but instead you took the real world. Yeah, you've always been a savage. Oh, you've always been a badass. Taon-taon, ginugunita natin at inaalala ang mga mahal natin sa buhay. Dito rin natin ikinekwento yung mga karanasan natin minsan tayo lang ang may alam. Kaya tara, samahan niyo ako sa Halloween special vlog na ito. Ay mga ka-good Jaws, kasama ko ngayon ang ilan sa mga malalapit na kaibigan ko. Si Kim Rojas, si Paul Cortez, at si Nathan. So ang pag-uusapan natin ngayon ay mga usapin na bihira natin pag-usapan. At the early stage of your life, naka-experience na ba kayo ng mga kakaibang senaryo na hindi nyo na i-share kahit kanino? Ikaw, Kim Rojas. Ako, nung high school kasi ako, bro. Kasi apat kami nung magkakasama. Tapos nagbabahagi din kami ng kanya-kanyang kaalaman. Tapos parang out of nowhere, nakita namin na nakadungaw sa bintana. Samantalang kasama naman namin siya. Tapos nung silipin namin na yung bintanang yon sa labas, hindi namin na nakita yung dumungaw. Nakakapagtaka, no? Dumungaw siya, taas ng bintana. Parang kahit sino ang dumungaw doon, hindi aabot yung ulo kasi talagang mataas. Anong age mo nito? Parang mga age 14, 15, mga ganun. Talagang, at nung pag-uwi ko sa bahay, parang kasama ko pa rin siya. Talagang may dumudungaw talaga sa namin, doon sa hagdaan na namin. Ayun yung kauna-unahan mong encounter? Oo. Sabi ng mga pare, ay nung mga kasama naming pare that time, magpalipas daw muna kami ng oras sa 7-Eleven or somewhere na at least yung hindi kami masusundan or sumunod man, mag-i-stay siya dun sa place na yon. Parang ganun. High school pa lang, ibig sabihin high school pa lang. Yung ano. Oo bro, talagang ang creepy nung time na yun kasi talagang feeling mo palaging may dumudungaw sa... Pero hindi ako nag-stay nun eh. Kaya, so nasundan ako sa bahay. Sa school nangyari yun? Sa school, pero nasundan ako sa bahay. Kasi floor? first floor siya pero mataas yung palapag. Elevated siya bro. Kasi hindi siya madudugtong oo bro. Normal na tao. Hindi talaga bro. At least 6 feet pero yung 6 feet parang ano na din eh. Kapantay lang ng ulo or mahigit pa. Kasi talagang mataas eh. Unang kwento pa lang yun, makapanindig bilay-bilay agad. Oo nga. Oo? So ito, ma-share ko lang yung nangyari sa amin nung college kami. College? Oo, hindi ko napapangalanan kung sino yung mga kasama ko dito. Close friends ko kasi sila. So hindi na ako magne-name drop. Tandaan nyo pag college, 'di ba, meron tayong yung mga department natin may mga night, 'di ba? Yung parang party. Katulad yung College of Engineering night, College of Arts and Science night, College of Business Administration night. So that time sa university na pinag-aaralan ko, ginanap yung college night namin sa gymnasium. So ayun, party-party, ganyan-ganyan. Hanggang sa nalaman namin na pwede palang lumabas dun sa event place, which is gymnasium.
So kaming magkakaibigan, parang out of curiosity, syempre gabi, then sabihin natin college, napag-isipan namin na libutin yung university. Before namin libutin yung university, nagkwento muna kami ng mga creepy things na nangyayari sa university na yon. Syempre, makukulit kami. So guys, bakit di natin libutin tong school natin? Inalam namin kung ano yung mga exact location ng pinangyarihan ng mga creepy things. So nagpunta kami doon. Nagpunta kami. Ako, wala akong sixth sense. Alam niyo ba yung sixth sense? Kasi 'di ba we have 5 senses. Ang sixth sense, yung nakaka-sense ka ng mga unusual, nakakakita ka ng souls, ng mga paranormal things. May isa akong kaibigang babaeng nakakakita ng ganun. So habang naglilibot kami, tumahimik siya. Syempre ako naman, hindi ako nakakakita. Ang ingay ko pa nun. Lagi kong sinasabi, may white lady nakatingin sa atin. Nandyan na yung multo. Ako, kinukurot ng kaibigan kong babae. Sabi ko, bakit? Sabi, Paul, tumahimik ka. So ako, tumahimik na lang. Then nung tumigil kami sa isang tambayan namin dun sa sa university, sa school namin, sabi sa akin, parang nagalit siya sa akin eh. Sabi, Paul, ikaw pasaway ka talaga. Sabi ko, bakit? Anong nagawa ko? Sabi ko, nakita mo ba yung yung babae dun sa may hostel? Ba't mo ginaganan yan? Ginagalit mo lalo, nanlilisik ng mata sa atin. So doon tumayo ang balahibo ko. Kasi sabi ko, hindi ko siya nakikita, pero yung na-trigger ko siya eh. Kumbaga, dun sa pagsigaw-sigaw ko na, andyan na siya. Na-ano ko siya, oo. Na-caught ko yung attention niya. So, ayun, hanggang ngayon, kinikilabutan pa ako pag... Kasi yung kaibigan kong babae na yun, malakas ang sixth sense niya. Kasi minsan siya, gaganon na lang siya bigla, tatayo, may gaganonin. Ay, kala ko tao. Hindi pala. Ano yung pinaka-end na nun? Hindi nalisik yung mata nung babae? Nagalit siya. Kaso kaya nga niya ako pinatahimik ng kinukurot-kurot na niya ako. Pero anong ginawa niya? Tumakbo ba kayo? Hindi, kasi walang nagsasalita eh. Ako lang talaga yung makulit, ako lang yung maingay. Estimate ko hindi ko natanda eh, parang 6 or 7, parang mix kami eh. May lalaki, may babae. Medyo medyo creepy yung anim na tulog sa gabi. Anong oras na yun? Hindi ko talaga malilimutan yon. Pag may mga gantong usapan na mag-share kayo ng creepy, ayun talaga yung first na experience ko na ikikwento ko talaga. Hanggang ngayon hindi ko malimutan. Kasi isipin mo, nangyari yun 10 years ago, 9 years ago. Hanggang ngayon, yung kilabot na nasa akin pa din. May sinasabi silang yung every 3 a.m. Di ba may isa sa inyo nagkwento sa akin nun eh. Ano nga yung ibig sabihin ng every 3 a.m.? 3 a.m. daw, parang dun yung parang malakas yung pagpaparamdam. Dun malakas yung pagpaparamdam yung energy ng mga bad spirits para magparamdam. Kasi parang 3 p.m. daw ng hapon. Dun daw namatay si Jesus, sabi. Yung kabaliktaran naman niya, 3 a.m. Celebration ng mga kaaway. So ayun ay base lang yun sa mga nabasa o na kwento. So nasa inyo pa rin sa curiosity nyo. Okay naman na mag-research din tayo. Kasi ito namang kinakwento namin sa inyo ay majority sa kinakwento namin ay based sa experience. Based on their rumors. So nasa sa inyo na lang yon kung maniniwala kayo o hindi. But anyway, ako naman yung mag-share sa inyo. So, kung sa inyo, college sa'yo, ikaw high school, ako naman at the early stage. Big sabihin, 2 o 3 taon ako nito, naninirahan na kami dun sa tinitirhan namin ngayon. 3 years old, yung bahay kasi na yon, meron siyang, di ba kung di kayo naniniwala o naniniwala, doon sa, may punso siya, sa likod. So, kwento sa akin ni Mami, kada gabi daw,
tawa daw ako ng tawa. Tas yung salita na pinakita ko kanina sa inyo, yung ito. Hello, hello, hello. So yun yung boses na ginagamit ko pag nakakausap ko yung maliliit na duwende. So pinatawas nila ako. So ang naging pangalan daw nung tatlong duwende. But itong tatlong duwende na to ay parang natutuwa lang sa akin. Hindi naman sila yung bad dwarf. Itong tatlong duwende na to pinangalanan nung ewan ko, sa tawas yata yun. Mercy daw, Apple. Then yung isa hindi ko na maalala kung ano. So tatlong duwende daw silang kumikiliti sa akin kada madaling araw. Kaya daw ako tawa ng tawa o kaya nagsasalita ako nung yung boses kanina, yung gano'n. So yun yung pinaka ano sa akin, yung pinaka laging kinakwento nila. Kaya every time na may share akong creepy story, ayun yung kauna-unahan. Then pangalawa na story naman, ewan ko kung totoo to kasi ako nung siguro at the age of 17 years old, namatay yung lolo ko. Ako naman tong si mahiling magpicture dati. So, parang na-capture ko sa camera yung parang ano niya, image niya. So, pinakita ko kanino. So, syempre, yung iba naniniwala, yung iba hindi. Pero yung image niya, kung isu-zoom mo yung picture na yon, para talagang si, yung lolo ko yung nakita ko. So, ayun, hindi tatalo pa din yung curiosity ko doon kung totoo yun o hindi. O baka nataon lang nung panahong yun ay masyado akong natatakot. So, ikaw bro, di ba nag-high school? So, sabi mo hindi pa natatapos doon yung kwento mo. At marami ka pang ma-share kasi marami kang nakwento sa akin na pwede nating i-share sa kanila. So, Share ko lang yung patay kasi yung tiyahin ko that time. So, nakaburol siya sa parang isang simbahan din na kung saan yung simbahan nagpapa-rent din ng space sa mga nagluluksa or buburol. Ngayon, nung time na yon na nagkakentuhan kami magpipinsan, parang mahina yung kuryente kasi parang nagbiblink-blink yung kuryente, nagpapatay-patay yung ilaw. So, nakakapagtaka dun, namamatay din yung niya, yung mga kandila, yung... kandila? Oo. So, nangyari, di okay na yung kuryente, namatay na yung kandila, as in talagang ang tagal patay. Tapos biglang out of nowhere, nabuhay ulit siya. Pero, nagka-kuryente na. May kuryente that time. Nagbabaraha lang kami magpipinsan. Mga around 2 to 3 din yun. 3 a.m. again. 2 to 3 a.m. Ganon. So, nagbabaraha lang kami nun hanggang mag-umaga. So, ayun, anong nangyari? Ang tagal na patay na nung sindi nung kandila, biglang nabuhay. So, nagtaka kami. Baka sino nagbuhay nito? Nagtatanungan kami. Ay, siguro nagpaparamdam na yung tiyahin natin. Parang ganon. So, good Diyos, bago kami mag-set up kasi Nalobat yung lapel. yung mga pinuwento namin nung mga nauna, hindi siya na cover ng video, so sayang. Pero, yung tanong ko sa kanila kanina, kung kasalanan ba daw yung pag kinikremate yung tao? Hindi. Isa lang yun. Cremate mo or eliminate mo. Tatawa ako kay Bishop kasi hindi na lang yung sagot niya pero siguro mga 3 minutes niya so, ayan. Ako naman, hindi naman. Hindi din sa akin. Sagot. Ay, hindi. Wala akong makita ng problem. Sa akin, ang stand ko doon, ito yung sinasabi ko kanina, hati siya. Half negative, half positive. Negative kasi, alam naman natin lahat na yung katawan natin is templo ng Diyos. Oo. Binuo niya tayo para, gumawa ng mga bagay na naaayon sa Kanya. Kasi parang, yung buhay natin, yung katawan natin, mahiram lang sa atin ng Diyos. So, tapos susunugin natin. Something like that. Okay, gets. So, yung kabila naman nun, para sa akin kasi, parang wala namang masamang natin sa akin. Kasi, bilhin niya, patay ka na, tapos pagpipinsahan mo ng mga uod. Siyempre mo yun, kahit anong ginawa mong kabutihan dito, kinremate ka, magugulat ka, ba't nasa hell ako? Kinremate ka kasi. Parang wala akong makita. Pero the point is patay ka lang kasi. Wala ka nang mararamdaman kahit ang gawin sa'yo. Nagtatalo yung hindi. Pero kasi minsan tayo mga tao, naniniwala tayo pag nakita ng dalawang mata. May part kaming kinan kasi nakakumpet kami. So, cut the story short, tatlo na lang kami ngayon. Continuous kami ng kwento. Pwede mo ba i-share yung
okay. Bumili ng iPhone 15. So parang medyo deja vu yung nangyari nung time na yon. Kasi before siya mamatay, ang kunikwento nung magulang niya is parang ilang beses naliligo yung anak niya. Hindi niya alam kung bakit, tas malungkot. Nung araw na palang yun, last na niya. Magsabihin nung araw na 3 beses siyang naligo, tapos hindi sumapakanalik sa bahay, ay huling na pala niya. Huling panliligo na. Kaya 3 beses naligo. Isang tanong kung bakit siya namatay. Kasi hindi naman sa likod ang hindi naman sa likod yung sira, kung di nasa una sira yung likod ng kanyang sakyan. So hanggang sa ngayon is isang pa rin, wala isipan kung bakit siya namatay. Pero yung nangyari sa kanya is parang deja vu, kasi nga parang alam na niya na mangyayari, parang gano'n. Ang magpasa hanggang ngayon is pagka naiisip namin siya, parang nakakatakot pumunta sa dilim. Kasi nga, doon sa mga part na tinatambayan niya, kasi mamaya may magparamdam na. Hanggang ngayon pa rin, kasi inaalayan pa rin ng mga kasama ko, ng parang tinapay or kung ano man, para hindi siya magparamdam. Iba-iba tayo ng paniniwala sa bawat lugar, sa iba't ibang lahi. Naka-experience ako ng pagpaparamdam, pero hindi ko alam kung siya ba yun. Kasi parang inuugan niya yung kama, yung double deck. Ayun, tapos siyempre, nung inuga niya, at first sobrang nakakatakot kasi first time ko naka-experience nun. At sa isa pa, iniisip ko kung magigising pa ba ako kinabukasan. So again, sa mga na-open po namin, pasensya na po. Kung ginawa namin ay out of curiosity namin. Then Personal experience na na-share. See you again next year sa another Halloween special. Thank you for watching my vlog. Thank you sa Raymond. Thank you for sharing your stories. Thank you guys sa panonood. So give this video, Until next time, guys. yes, give this video a like, share, subscribe, and turn on my post notification for more updates. Peace out. I don't care if you got issues. Daddy left, but I'm with you. So come with me, never look back. We're living life like a badass.